Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugo na tigdala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng mga masasamang espiritu at pinagbilinan, sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdadala ng anuman maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi, sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahiram nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Sabi po nila, life does not come with an instruction manual. Ang buhay daw ay walang libro na kung saan pwede mong sundan para ikaw ay magtagumpay dito. But I beg to disagree. There is a manual of life. Meron pong instruction, merong isang libro na utos na kung susundan natin ay pagpapalain tayo. At anong po sa tingin nyo kung ano ito? It is the Bible, ang salita ng Diyos. The problem with us is we hate instruction manuals. Amen? Allergic po tayo sa pagsunod sa mga utos. Halimbawa po, kayong mga bumibili ng cellphone. Binabasa nyo ba? Tinitignan nyo ba yung instruction manual ng cellphone? Di ba hindi? Pagkabukas po natin, agad nating kinakalikot ito. Marami din po siguro sa inyo napabili na ng table o ng cabinet sa Shopee o Lazada. Meron pong instruction manual yan. Pero napakarami sa atin, pag dumating yung ating in-order, binili, agad-agad kinakalikot, tayo mismo, inaayos natin, binubuo natin. Ano po yung karanasan nyo? Pag nabuo mo, mapapansin mo, merong ekstrang paa ng table, merong ekstrang parte ng cabinet. Bakit merong ekstrang tornilyo o pako? Anong problema? Kasi hindi tayo nagbabasa ng instruction o ng manual. Ilan po sa inyo na bumili ng bagong sasakyan, ang binasa muna yung instruction itong kanilang sasakyan? Napakadalang lang po siguro kasi agad yung mga iba sinasabing tagal-tagal ko nang nagmamaneho. Pero high-tech na po yung mga ibang sasakyan ngayon. Di po ba? Kaya nga minsan may napapanood tayo mga video sa social media, sa Facebook o kaya sa TikTok, pinapaliwanag yung sasakyan, nabibigla tayo. Ha? Ganun ba? Meron palang payong yung sasakyan. Ha? Ganun ba yung paggamit doon sa visor, doon sa harapan ng sasakyan? Hindi natin alam, nabibigla tayo. Bakit? Kasi hindi natin binabasa ang instruction manual. Many times, my dear friends, we fail in life because we fail to follow. Amen? Kung babasahin nyo lang po at uunawain nyo ang salita ng Diyos, kunin nyo yung inyong mga Biblia dyan sa inyong mga altar. O kung hindi naman, makinig kayong mabuti sa salita ng Diyos, hindi kayo mabibigo. If you're failing in your relationship, why not read and follow the instruction of Saint Paul? Kung meron pong nag-aaway, napakaganda po ng turo ni San Pablo. Conflict management in the family. Kung pong nabibigo kayo sa inyong negosyo at business, follow the instruction written in the book of wisdom, in the book of Proverbs. Kung pong kayo ay may sakit, if you have
a failing health, follow the instruction of Jesus and the prophets written in the Bible. You will receive fullness of health, strength renewed. The question is, do you read your Bible? Do you listen and understand the Word of God that instructs us in our journey here in this life? Bakit ba nga allergic tayo, ayaw natin sumusunod sa mga utos? Why do we hate following instructions? Ito po ay dahil sa ating makasalanang pagkatao. This is our sinful nature because of our pride. Gusto po kasi natin maging independent, mag-isa. Ayaw po nating maging dependent dahil pag ikaw ay sumusunod, ano ang tingin mo sa iyong sarili? Ikaw ay mahina. Ang mga sumusunod, ang tingin natin sa kanila, sila'y mga mangmang, hindi po ba? We do not want to appear foolish, dumb, and weak. But that is the irony. Hindi po ba, mga kaibigan? That you become foolish, weak, and dumb because you have failed to follow instructions. Nung po minsan, ako ay nakabakasyon, nandun po ako sa Hong Kong at nabigla po ako dahil nung minsang almusal, kumakain ako dito sa breakfast buffet. First time ko pong makakita ng automatic pancake maker. Meron na po palang ganon. So, pinagmamasdan ko po ang mga tao dun sa kung paano ba gamitin itong pancake maker. Ayoko din po magtanong. So, I was observing. Pinipindot, makikita niyo po, biglang lalabas yung pancake batter, maghihintay ka, lalabas na po, ready to eat itong pancake. Kaya ako po very excited na pumunta ako, lumapit ako doon sa machine. Ginaya ko lang po yung ginagawa ng ibang tao na nakauna sa akin. Pinindot ko, pinagmasdan ko, pinapanood ko, tuwang-tuwa ako. Pero nung papalabas na, narinig ko po yung isang waiter sumisigaw, sabi, "The plate! The plate!" Nagtataka ako. Ayun pala, nakalimutan ko maglagay ng plato dun sa paglabas ng pancake. Di po ba? Yan yung problema na napakarami sa atin. Sunod-sunuran tayo pero hindi natin alam kung ano ang ating sinusundan. Ayaw nating magpaturo kasi ayaw natin magmukhang mangmang. Pero mas nagiging mangmang tayo kapag hindi tayo nagpapaturo sa iba. Di po ba? My dear friends, remember this. The one who follows God's instruction today will know their direction for tomorrow. Sabi nga po ni Haring David, nung malapit na siyang pumanaw, sinabihan niya ang kanyang anak na susunod na magiging hari sa kanya, si Haring Solomon, that he should follow the instructions of God so that their line will live forever. That all may go well in their life. They should always remember to follow God. At ganyan din po ang utos ng ating Panginoon, narinig natin sa Ebanghelyo. Pinatawag niya ang kanyang mga alagad bago bigyan sa misyon. Tinuruan muna niya. Hindi lang po pinagdasal, hindi lang po inappoint, pero ano ang ginawa ng ating Panginoon? Tinuruan niya. He gave them a set of rules, a set of instruction. Sinabi niya, huwag kayong magdadala ng kahit ano. Para saan po yun? So that they can always be dependent on God. Wala po silang dadali na pitaka o bag o ekstrang damit para maalala nila na dapat sila ay palaging umaasa sa Diyos at umasa na hindi sila papabayaan ng Ama. Sinabihan din sila ng ating Panginoon. Ang dadalin lang nila ay tungkod at tsinelas, sandalyas, para mapaalaala sa kanila na dalhin ang pinakamahalaga. At sinabihan din sila ng ating Panginoon na ipangaral ang pagbabagong buhay. Dahil kung hindi ka magbabago ng buhay, hindi ka maliligtas ng Diyos. Kung hindi mo iiwanan ang iyong pagkakasala, hindi ka makakatanggap ng grasya at bendisyon galing sa Ama. But see, my dear friends, look at this. Because they have followed the instruction of Jesus. They have performed miracles.
Nakapagpaalis sila ng mga demonyo na sumasanib sa mga tao. Ang kanilang mga pinagdasal na may sakit gumaling. My dear friends, do you want also to experience miracles in your life? Do you want to be more blessed in your life? This is the first step. We must learn to follow the instructions of God. Amen? If you want to experience miracles, you must be willing to follow God's instructions. Sabi nga po, don't ask God to guide you if you're not willing to move your feet. Ang dami po sa ating ganyan eh. Pag nagdadasal, nagpapatulong sa Diyos, sabi, Lord, pakita mo naman yung daan. Lord, bigyan mo naman ako ng sagot sa aking problema. Pero pag pinakita ng Diyos, sinagot tayo sa ating mga dasal, binibigyan tayo ng instruction, ng utos, ayaw naman nating sundan. Hindi po ba? So, huwag kang magdadasal sa Diyos ng sagot kung hindi ka naman pala nakahandang sumunod. Amen? Meron po kamakailan na mag-asawa dumating dito sa aking parokya, nagpapatulong dahil hindi sila magkaintindihan. Araw-araw na lang sila'y nag-aaway, nagbabangayan, they enter into arguments, pati po yung mga anak nila naaapektuhan. Pagkatapos ko pong pinakinggan ang side ng bawat isa, sabi ko, hindi ko kayo maaayos sa isang upuan lang. Ito yung magandang gawin nyo, bibigyan ko kayo ng assignment. So I have asked the both of them to get a piece of paper and first to write what seems to be the problem. Ilista lahat ng nirereklamo. Isulat lahat na nakikita nilang problema sa kanilang relasyon, sa kanilang pamilya. But secondly, sabi ko, isulat nyo ano sa tingin nyo yung magandang gawin to improve itong inyong relasyon. At doon sa panghuli, sabi ko po, isulat nyo ang inyong mga panaginip at pangarap. Kasi sabi ko po, kung hindi malinaw sa inyo ang direksyon, hindi kayo makakarating doon. In order to achieve success, you must be clear what success looks like. Kaya pinasulat ko po yung kanilang mga panaginip, pangarap, yung larawan, and I told them to be very specific. Lumipas po ang ilang buwan, bigla-bigla, pagkatapos ng aking misa, nakita ko yung babae nagsimba at kasama niya yung kanyang mga anak. Umiiyak. Sabi ko, anong nangyari? Di ba nag-usap pa lang tayo? Sabi po nitong babae, nung Mrs. Father, lalo pong lumala yung aking asawa, lalong gumrabe. Tinanong ko po, ginawa niyo ba yung aking pinapagawa sa inyo? Nasaan na yung inyong assignment? Yun nga po yung problema, Father eh. Hindi po namin ginawa. Patuloy pa rin kami doon sa aming away, bangayan, hidwaan. Sabi ko, yun yung magiging hakbang susi para makatulong sa inyong dalawa. Bago ko kayo kausapin muli, kailangan gawin niyo muna yung assignment. Alam niyo po, pagkatapos na naman ng isang buwan, I was so happy to see them again attending my mass. At ngayon, nakangiti. And I was so happy, natutuwa po ako kasi itong lalaki lumapit po sa akin ng umpisal. Pagkatapos po ng confession, nilapitan ko yung misis, sabi, Father, salamat po. Totoo nga, yung pong assignment na pinagawa niyo sa amin, ang laki po ng tulong. Ngayon malinaw na po sa amin kung ano yung aming problema. Maraming salamat po. Tingnan niyo po yon mga kapatid. Dahil sa pagsunod mo dun sa utos, may natanggap kang bendisyon at pagpapala. My dear friends, never ever look at God's instructions as a restriction, but God's instructions are always a direction to a blessed life, to a happy life, and to a peaceful life. Bakit daw po bumabagsak ang estudyante? Hindi dahil hindi siya nag-aral. But most of the time, students fail because they have failed to follow instructions. We must always remember this, my dear friends, that in school, we are taught a lesson, and after which we are given a problem. But in real life, it is the opposite. We are given a problem, and after the challenge,
we are taught a lesson. Mga kapatid, hindi ka naman magkakaroon ng problema sa buhay kung susunod ka sa Diyos. Meron mang mga darating na pagsubok, kung palagi ka lang nakasunod sa Diyos, hindi ka niya papabayaan. Amen? Para madaling makinig at sumunod sa Diyos, sa kanyang mga utos, kailangan tayong magtiwala. Dahil sabi nga po, that faith is following God's instruction even if they don't make sense sometimes. Yan po ang pananampalataya. Ang pagsunod mo sa utos at kagustuhan ng Diyos kahit na minsan hindi mo maintindihan at hindi mo maunawaan. Now the question is, what instructions have I failed to follow from God? Ano po ba yung mga utos ng Diyos na kung saan tayo ay nabibigo sa pagsunod? Be honest. Answer that question. Baka yan yung nagiging hadlang. Bakit hindi ka nakakaranas ng milagro at himala ngayon sa iyong buhay? Because you have failed to follow the instruction of God. Ano ang mga turo at utos ng Diyos na hindi mo pinapansin at hindi mo sinusundan? Do you want a stress-free life? Do you want a happy life? Do you want a blessed life? Start by following God's instruction. Amen. Mga kapatid, ialay natin sa Diyos ang ating mga dasal at dalangin at ating itugon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang naglalakbay na simbahan, naway higit na humikayat ng mga tao upang magbagong buhay sa pamamagitan ng pagiging saksi kay Heso Kristo sa kanilang salita at gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga misyonero na nagpupunyagi sa ibang bansa, naway biyayaan ng Diyos ng mayamang ani, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga magulang, naway patuloy na magsumikap na ibahagi ang pananampalataya sa kanilang mga anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, buksan din natin sa Diyos, sabihin ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, nagtitiwala kami sa iyo, pinili mo kami sa pamamagitan ni Kristo upang ipahayag ang pag-ibig ng iyong pinapakita sa amin. Gawin mo kaming tapat sa mensahe ng Ebanghelyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alat ng aming saya, maging kanta ng aming gala, maging katawan mo kami, Jesus. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alat ng aming saya, maging kanta ng aming gala, maging katawan mo kami, Jesus. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayon aming inihahanda sa hapag na ito ng iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ang aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mong pinangangasiwaan ng sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos. Siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristong Jesus. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto, sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, ng bago at walakhang gantipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ang pag-alaala at pagkamatay sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat, makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin na nakakagaling na utos, tayo ngayon ay magdasal sa panalangin tinuro sa atin ng Panginoong Hesus Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, tilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay humihiling ng iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panunubos na ngayon iyong bigay, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sabi po nila, ang buhay ay parang laro ng chess. Hindi mo na maibabalik ang iyong movement, ang galaw, pero pwede kang pumili ng mas magandang move o galaw. Kung tayo ay aminado at alam natin na hindi tayo naging tapat at totoo sa pagsunod sa kagustuhan ng Diyos, kung man naririnig natin ang kanyang paanyaya ngayon, sumunod tayo para tayo ay pagpalain, makaranas ng kapayapaan at makagawa ng himala sa ating buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Kayo ay basbasan ng Diyos makapangyarihan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Merciful forgiveness so that we can once again be blessed by His grace, by His mercy. Let us pray. Grant, O Lord, that we may begin with holy fasting this campaign of Christian service, so that as we take up battle against spiritual evils, we may be armed with weapons of self-restraint. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. A reading from the book of the prophet Joel. Even now, says the Lord, return to me with your whole heart, with fasting and weeping and mourning. Rend your hearts, not your garments, and return to the Lord your God, for gracious and merciful is he, slow to anger, rich in kindness, and relenting in punishment. Perhaps he will again relent and leave behind him a blessing. Offerings and libations for the Lord your God. Blow the trumpet in Zion. Proclaim a fast. Call an assembly. Gather the people. Notify the congregation. Assemble the elders. Gather the children and the infants at the breast. Let the bridegroom quit his room and the bride her chamber. Between the porch and the altar, let the priests, the ministers of the Lord, weep and say, spare, O Lord, your people, and make not your heritage a reproach, with the nations ruling over them. Why should they say among the peoples, where is their God? Then the Lord was stirred to concern for his land and took pity on his people. The word of the Lord. Thanks be to God. Be merciful, O Lord, for we have sinned. Be merciful, O Lord, for we have sinned. Have mercy on me, O God, in your goodness. In the greatness of your compassion, wipe out my offense. Thoroughly wash me from my guilt, and of my sin cleanse me. Be merciful, O Lord, for we have sinned. For I acknowledge my offense, and my sin is before me always. Against you only have I sinned, and done what is evil in your sight.
Be merciful, O Lord, for we have sinned. A clean heart create for me, O God, and a steadfast spirit renew within me. Cast me not out from your presence, and your Holy Spirit take not from me. Be merciful, O Lord, for we have sinned. Give me back the joy of your salvation, and a willing spirit sustain in me. O Lord, open my lips, and my mouth shall proclaim your praise. Be merciful, O Lord, for we have sinned. A reading from the second letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, we are ambassadors for Christ, as if God were appealing through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. For our sake, He made Him to be sin who did not know sin, so that we might become the righteousness of God in Him. Working together, then, we appeal to you not to receive the grace of God in vain. For He says, "In an acceptable time I heard you, and on the day of salvation I help you." Behold, now is a very acceptable time. Behold, now is the day of salvation. The word of the Lord. Thanks be to God. Let us all rise to honor the gospel. Glory and praise to you, O Lord Jesus Christ. The Lord be with you. And with your spirit, A reading from the Holy Gospel according to St. Matthew. glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Take care not to perform righteous deeds in order that people may see them. Otherwise, you will have no recompense from your heavenly Father. When you give alms, do not blow a trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, to win the praise of others. Amen, I say to you, they have received the reward. But when you give alms, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your almsgiving may be in secret. And your Father who sees in secret will repay you. When you pray, do not be like the hypocrites, who love to stand and pray in the synagogues and on street corners, so that others may see them. Amen, I say to you, they have received the reward. But when you pray, go to your inner room, close the door, and pray to your Father in secret. And your Father who sits in secret will repay you. When you fast, do not look gloomy like the hypocrites. They neglect their appearance, so that they may appear to others to be fasting. Amen, I say to you, they have received the reward. But when you fast, anoint your head and wash your face, so that you may not appear to be fasting, except to your Father who is hidden. And your Father who sees what is hidden will repay you.
My dear friends, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang araw po muli sa inyong lahat Magandang araw din po, Father. at Happy Valentine's Day po sa inyong lahat. Kayo lang po ang may Valentines. Ako po wala akong ka-Valentines. Si Lord lang. Kaya sana all may ka-Valentines. Ang tanong ko po, ano po ang regalo nyo sa Valentine's nyo ngayon? Meron na po ba? Bago po kayo bumili ng regalo ngayong Valentine's, tandaan niyo po ang mga ito. Mga bawal na iregalo sa araw ng Valentine's. Ano po? Una, bawal daw pong magregalo ng bulaklak, fresh flowers. Bakit? Malalanta po ang pagmamahalan niyo. Yan. Wag din daw po kayong magreregalo ng lobo. Bakit? Lilipad naman po yung inyong pag-iibigan. Wag po kayong magreregalo din ng stuffed toy. Bakit? Hihinto ang inyong relasyon. Bakit? Stop toy. Yan. Wag po kayong magreregalo ng paper flowers. Bakit? May papapil daw po sa inyong relasyon. Wag din po kayong magreregalo ng fake flowers para hindi po kayo peke sa bawat isa. Wag po kayong magbibigay ng chocolate ngayong Valentine's. Bakit? Baka magka-diabetes po kayo. Ano pa pong magandang iregalo? Ano po sa tingin nyo? Pera. Ayan, number 1. Bigyan nyo ng pera mga asawa nyo. Ngingiti yan. Hahalikan kayo. Amen? Pero, ngayong Valentine's Day, sakto-sakto naman na sineselebrate natin ang Ash Wednesday. Bakit kaya? Aksidente po ba ito? Hindi po. May dahilan ang Diyos bakit tumama ang Valentine's Day sa Ash Wednesday. Bakit? Anong mensahe ng Panginoon? Spell Valentine's. V-A-L-E-N-T-I-N-E-S. Sa gitna po ng Valentine's, ano po ang makikita niyo? Lent. Ano po ang sinasabi ng Panginoon? Kung gusto mo talagang umibig, huwag mong kalimutan na magsakripisyo. Hindi po kompleto ang pag-ibig kung hindi ka marunong magparaya. Napakarami sa atin ang gusto lang sa pag-ibig yung sarap. Pero pag hirap, wala na. Hindi po ba? Pag sarap, silang dalawa. Ang sarap ng buhay nila. Pero pag hirap na, humihiwalay. Meron pong palaging tumatawag sa akin, nagpapalimos po. Father, pahingi naman po ng pera, pambili po ng uniform ng anak ko. Mabait naman po ako nagbibigay. Pero napansin ko po, hindi po tumitigil. 2 beses na po humingi sa akin, hindi pa po tumitigil, humihingi ng pera, nagpapagawa pa ng uniform ng anak. Tanong ko, ilan ba yung anak mo? 8 po, sabi niya. So lahat ng 8 yun, babayaran ko uniform. Kung pwede po. Gusto ko sana sabihin, anong ginagawa niyo mga anak niyo? Wala ako. Ngayon naman na kailangan ng mga anak niyo, sinasama niyo ako. Gusto ko nga po sabihin, sa susunod gagawa kayo, sama niyo naman ako. Para yung pang-siyam, ako na may kargo nun. Pero hindi po ba yan talagang problema natin? Pagdating sa sarap, nandoon tayo, present tayo, gustong-gusto natin. Pero pagdating ng hirap, takasan na, buhan na, escape na. Napakaganda na pinapaalala ng Diyos sa atin.
Kung tunay ka nagmamahal, marunong kang magsakripisyo, marunong kang maging tapat kamukha ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa gitna sana ng ating pagmamahal, huwag nating alisin ang Diyos. Yan ang ibig sabihin ng ating paglalagay ng abo sa ating mga noo. Bakit abo? Ang abo ay simbolo ng ating pagkatao. Sino ba tayo? Galing tayo sa lupa. Pero nagkaroon ng milagro. Ang lupa nagkaroon ng buhay. Ang lupa gumalaw. Ang lupa nagkaroon ng katawan, ng hininga. Paano? Sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ng kanyang pagmamahal. Nilalagay ang abo sa ating ulo. Anong sinasabi? Huwag mong kalimutan ito. Tandaan mo ito. Nagaling ka sa lupa, pero dahil sa Diyos nagkaroon ka ng buhay. Lagay mo sa ulo mo ito. Huwag kang masyadong mayabang. Huwag kang masyadong mapagmataas. Pero ang dasal at dalangin po natin, sana hindi lang hanggang ulo ang alam nating mabuti. Mula sa ulo, sana maglakbay ito papunta sa puso. Kaya nga, araw ng mga abo, araw ng mga puso, anong sinasabi ng Diyos? Isa puso niyo. Lagay niyo sa puso, unawain niyo, at buhayin niyo yung alam niyong mabuti. Ano nga ang isang magandang regalo na pwede nating ibigay, ialay sa ating mga minamahal at sa Diyos? Ito po, simpleng-simple. Isang pusong nagbago. Kung talagang mahal mo ang iyong pamilya, ang iyong asawa, kailangan ipakita mo na nagbago ka, kahit na kakaunti. Kung alam mo meron ka nagawang masama, kung alam mo ikaw ay nagkulang, kung talagang mahal mo sila, huwag kang uuwi na hindi ka nagbago. Kahit na kaunti, baguhin mo naman ang iyong ugali. Nung po minsan meron pong isang kwento tungkol sa isang pari. Siya po ay papunta sa kumbento ng mga madre para maglagay po ng abo. Habang siya po ay naglalakbay at naglalakad, bigla-bigla daw po, siya po ay hinold up, isang lalaki. Tinutukan po siya ng kutsilyo at sabi ng lalaki, bigay mo yung bag mo. Natatakot naman po ang pare, binigay ang kanyang daladalang bag. Binuksan ng hold-upper at nakakita po ng isang silver box. Sabi, ano ito? Abo, sabi po ng pare. Ba't may abo ka? Sabi po ng pare, pare ako Ash Wednesday ngayon. Ito pong hold-upper na bigla. Sabi niya, ay, Father, pasensya na po. Trabaho lang. Trabaho lang. Pero hindi niyo po natatanong, Father, Katoliko din po ako. Kaya, pwede po ba, bago po kayo umalis, palagay naman po ng abo, pa-bless naman po. Sabi po ng pare, sige, dito. Nilagyan po ng abo nitong pare. Pero habang nilalagyan daw po, pinakadiin-diin niya yung paglalagay sa kanyang ulo. Pinakalakas-lakas po niya yung kanyang panalangin. Sabi, sumisi ka at maniwala sa mabuting balita. Sabi po ng pare, sana hindi lang niya narinig kung hindi naunawaan. Sabi po nitong hold-upper, Father, salamat po. Aalis na po ako. Agtataka ang pare, mag-hold up pa kaya ng iba yun? Pagkatapos ko siyang nilagyan ng krus, nilagyan ng abo, pinagdasal, mag-hold up pa kaya siya? Tayo, pagkatapos ng misang ito, balik sa dati pa rin ba? Nilagyan ka ng abo, pinagdasal ka, binasbasan ka, ikaw, ano kaya ang epekto nito
sa puso mo. Walang ibang hinahangad ang Diyos kung hindi ang makaisa natin siya. Pero, paano tayo makikiisa sa Diyos? Kung ang ating mga puso ay luma, kung ang ating mga kalooban ay puno ng dumi, kung ang ating mga kaluluwa ay puno ng pagkakasala. Isang bagay lang ang hindi matatanggihan ng Diyos. Basahin niyo po sa Biblia, a humble and contrite heart, O God, you cannot spurn. Isang mapagkumbaba at nagsisising puso. Yan ang hindi matatanggihan ng Diyos. Mahal mo ba ang Diyos? Palagi nating sagot, oo. Mahal ba natin ang Diyos? Alam natin sa isip, mahal natin ang Diyos. Pero baka iba ang tibok ng iyong puso. Baka iba ang ginagawa ng iyong mga kamay at paa. Sa araw na ito, kahit na paano umpisan natin mangako tayo, mag-alay tayo ng isang pusong nagsisisi at nagpapakumbaba. At anong tuwa kung yan din ay makikita at may aalay natin sa ating mga minamahal. Mga kapatid, bukod sa chocolate, bukod sa lobo, bukod sa bulaklak, isang napakagandang alay para sa Diyos sa ating mga minamahal ay ang puso mong nagbago. Huwag lang dito sa isip. Sa puso mo, ang iyong naiisip na mabuti, tulungan tayo ng Diyos sa kanyang grasya na tunay na magbago, maging banal, kamukha niya. Amen. Tumayo po tayo. My dear friends, let us offer our praise to the Lord, and for every prayer, let us say, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. That as we enter the season of Lent, we as a church may join Christ in His act of sacrifice. Let us pray to the Lord, Lord, hear our prayer. that we may discipline ourselves by fasting and self-denial. Let us pray to the Lord, Lord, hear our prayer. that we may not close our eyes to the needs of the poor by practical almsgiving and concrete generosity. Let us pray to the Lord, Lord, hear our prayer. Sama din po natin sa ating dasal at thanksgiving and blessing of Lot Sunigan family, Candy Don Merita Penedan family, Boy and Sita Bautisan family, Ronald and Jocelyn Pamintuan and family, Donna Clarice Baluyo, Richie Virgie Bonus and family, Oscar Galang and family, Noel and Susan Sungan family, Adring Boy, Ariel Joel, Randy Pagsanhan, Ramil Janet Vincent Kurt Mangay, RV Lawrence Soriano, Vanessa Joy Buena Marie Bonus, Brian Bertisa May, Vion, Alistair, Vian Amity Bondo, Homer and Cora David and family, Gio Hazy Intal and family, Quincy Lee Dian Lazaro, Nico Castro, Camille Castro, Catherine Nunag and family, Robert Rossi Salas and family, Jeff Irene Mamangon and family, Edward Figueroa, Aaron Abigail Germen family, June Maricel Rizadi and family, J.M. Kate, Zia Isabel Giao, Rian and Rowan Ocampo, Willie Evan Indingat and family, Pog Jean Hazel and family, Francis and John Carrion and family, Fernando Agnes Kiambao and family, Ramon Wilhelin Bon Ethan and Arl Willie Manoloto, Aaron Joanna Marie Alanis Amari Ramos, Roldan Sidro and family, Marlon Dicel and Basilian family, Payumo Garcia family, Rizal Presilance, Princess Plando, Noel Dantin Joseph Jaime Payumo, Rosel Balahajan family, and Rose Ann Payumo. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. We also pray for the blessing and thanksgiving of Takuhan and Baluyot family, Cheryl Howell Jolly Bautista, Lindsay Lazaran family, John Canlas and family, Eileen and May Roderick Roque family, Richard and Andre King and Gerald G.C. Joseph Kiambao family, Feliciano Canlas and family, Joseph Niña Mariginto and family, Ocelito Castro and family, Monet Palo and family, Edwin Mara, Michaela Cortez, Shane and Donald Limos, Jovan Mayvel Jerry Marisa Santa Cruz, Renel and Bay Manansala, Mon Carlo Taig and family, for the special intention of Desiree Cruz, Gail and Jetro Pamintuan, Pope Francis prayer intention,
for the terminally ill and world peace, for the birthday blessing of Michael Pineda, Gemma Tiglao, for the quick recovery and healing of Esther Artates, Gemma Nagit, Agosto Manaloto, for the 40 days of Ray Kaylin Gutierrez, for the souls of Labiano, Mawun, Conde, Lita Arcilia, Simeon Polintan Yumul, Ricky Lozano, Bienvenida Gulang, and Mario Yumul. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. In the silence of our hearts, let us open our personal intentions to the Lord. O God of mercy and compassion, look upon the petitions of the penitent people. May ashes we receive today truly symbolize our commitment to do your will. May our self-denial express our desire to die, to self that we may live your divine life in our more faithful, to be fully divine like you. We ask this through Christ our Lord. Amen. Pray now, my dear friends, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept this sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. As we solemnly offer the annual sacrifice of the beginning of Lent, we entreat you, O Lord, that through the works of penance and charity, we may turn away from harmful pleasures
and cleansed from our sins, may become worthy to celebrate devoutly the passion of your Son, who lives and reigns forever and ever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord. For by your gracious gift, each year, your faithful await the sacred Paschal Feast, with the joy of mind made pure, so that more eagerly intent on prayer and on the works of charity, by participating in the mysteries by which they have been reborn, they may be led to the fullness of grace that you bestow on your sons and daughters. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we now acclaim. Holy, 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 Lord God of hosts. Heaven and earth are full of your glory, full of your glory. Hosanna in the highest, Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest, Hosanna in the highest, Hosanna in the highest, Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy therefore the ships, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time when he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, gave the chalice to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is a chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. We celebrate the memorial of his death and resurrection. We offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world. Bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Florentino, our Archbishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her glorious spouse, with your blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you
your Son, Jesus Christ. Through him, with him, in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command, and formed by divine teaching, we now dare to pray. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin, and safe from all distress as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, said to your apostles, peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will. For you who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace be with you. Peace be with you. Kapayapaan po sa inyong lahat. You take away the sins of the world. Have mercy, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. My dear friends, behold our Lord and Savior Jesus Christ, our Lamb of God, the one who takes away the sins of the world. Blessed are we now called to be with him in the banquet of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
Let us pray. May the sacrament we have received sustain us, O Lord, that our Lenten fast may be pleasing to you and be for us a healing remedy. We ask this through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikisalo sa ating banal na misa. Ang paglalagay po ay pagkatapos ng ating final blessing. Pag kayo ay nalagyan na ng abo, pwede na po kayong umuwi. No? You are then dismissed. Pero pinapaalala ko po ang ating obligasyon ngayong araw ay fasting and abstinence. Abstinence, ibig sabihin, iwas muna po sa karne. May nagtatanong po na ang manok po ba ay hindi karne? Karne po yan. No? Basta't lahat po ng naglalakad, may 2 paa, may 4 na paa, no? Yan po ay karne. Pag lumalangoy, no? Yan po ay hindi na karne. Wala naman po sigurong lumalangoy na baboy, no? Lumalangoy po yan kung yan ay sinigang na, no? So, kung yan po ay lumalangoy, pwede pong kainin ngayong araw. Fasting, ibig sabihin, 1 full meal a day. May kanin, may ulam, may dessert. But the rest of the day, dapat wala na po kayong kainin. Kung kayo po ay talagang gutom na kahit po biskwit, pwede. It is part of our Lenten discipline and sacrifice. Pag-aalay sa Diyos. Na pagtitimpi ng ating makasariling pagkatao. Okay? Ngayon po, pag kayo ay nilagyan ng abo, maririnig niyo ang mga salitang repent and believe in the gospel. Paalaala po, wag lang natin isa ulo, kundi isa puso natin ito. Magsisi at maniwala sa mabuting balita. Sa Biyernes po, dito sa ating parokya ay mag-uumpisa ang ating Way of the Cross. No? So, every Friday is our Way of the Cross dito po sa parokya, alas 4 po ng hapon. The Lord, please bow your heads and pray for God's blessing. O God, who are moved by acts of humility and respond with forgiveness to works of penance, lend your merciful ear to our prayers, and in your kindness pour out the grace of blessing, that as these servants who are marked with these ashes, as they follow the Lenten observance, they may be worthy to come with mind made pure to celebrate the Paschal mystery of your Son. We ask this through Christ our Lord. Amen. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in the peace of Christ. Thanks be to God.